Chubby, pabili. Bilhin ko na tong candy na to, ha? Chubby. Hindi mo napansin ni Chubby. Oy! Chubby. Yes. Di mo pinapansin, bumibili ako ng candy. Sige, kumuha ka lang dyan. Bakit ba busy ka? Nagpapaganda ka ba? May date ba kayo? Hindi mo ba nabalitaan? Ano? Yung yung bisita natin ngayon, Father, malaglas skin ang skin. O ano ka? Glass skin? Oo, glass skin. Ano yung glass skin? Basta magandang skin. Glass. Makapagsalamin ka like this. Wow, talaga? Oo. Ako kasi iba yung skin ko. Pag pinaypayan, magbabaga. Ito, tinan mo. Huwag mo na paypayan, baka magbaga, no? Ayan na. Glass skin? Kaya, kaya nakakaya, syempre, yung skin natin, you know. Kaya dapat na tayo mag-ano. Hello, Ma. Bibili akong suka. Nandito ako sa tindahan. Tao po, sandali lang Ma. Ay. Meron po kayong suka? Suka! Naku, naubos, Father! Father! Kasi nakaano siya, ganun, no? Paano mo nalaman? Siya ba yung glass skin na sinasabi mo? Si Glasskin, si Mr. Glasskin. Glasskin? Hindi naman siya si glass skin, si Father Danichi yan! Ay, Father, hello po, bless Hello, po. ikaw ba si... Ayusin mo, Father. Pronounce it properly. Tia B? Yun! Nakuha mo, Therapy, Father. Yun! Father Danichi, welcome! Hello. Welcome. Siya po ang ating bagong makakasama dito sa tindahan ni Chubby, no? Hello. Talagang glass skin! Glasskin! Oy, teka muna. Ma, teka muna. Guesting pala ito. Sorry. Bye-bye. Sige. Okay. Bago ka pa bumili ng suka, welcome sa tindahan ni Chubby, ang ating bagong kape-mate, Father Danichi Hui! Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Thank you for inviting me, Father Kevin. Welcome, thank you. Father. And of course, nice to meet you, Tia B. Ayun! Okay. At hindi lang siya basta guest, kikilalanin natin siya kasi regular na natin siya makasama dito sa Kape at Kampay! Wow, thank you! Chubby, Father. pa-order naman kami ni Father Danichi. Siyempre, may Kape. hinanda akong kape para sa inyo, Oh, Father. wow naman, mahilig ako magkape. Sige. Ni Father. Pag nandito po sa tindahan, ang ating ginagawa, huwag ka munang iinom. Okay, bawal. Magtotoast muna tayo. Magtotoast muna tayo. Kaya kasi alam mo, may nagtatanong, ano ba yung kampay? Kampay means cheers. Cheers. Kaya Oo. kape at kampay. Kampay. Oh. Yun. Wow. May tanong ka kay Father, no? Oo nga, hindi, Father. Tatanong ko lang, ano mo, Father? Lahi? Korean, Chinese. Kasi ano yung apelido niya? Hui. Hui. Yeah, Hui. Hui. Ah, Hui. 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 Yan, alam mo, simula nung elementary ako, yan ang lagi ko. Naalala niyo pa yung, yung don't break my heart, my achy, breaky heart. Yan. Just don't think you understand. Hui. Pag nasa school bus na kami magkakapatid, yan, kinakanta yan, parang pang-asar sa amin, no? Yung Hui. Well, yung Hui, galing yan, yung father ko is Chinese, mestizo Chinese, pero origin nila sa Macau. So, nakapangasawa siya ng isang Filipina, ng aking mama. So, yun, ang aking lahi. So, hindi Koreano. Opo. Ako po ay may dugong Chinese. Yan. Ay, Father, second question. Second question. Tanong, ha? Father, kasi talaga na-amaze ako sa skin mo eh. Pwede mo ba skincare reveal naman dyan? Skincare routine reveal. Reveal. Para naman sa ating mga kapimate. Skincare. Okay. Una, ano ba gusto mo? Kuminis o kumintab o maging glass skin? Lahat na, Father! Lahat. Okay, sige. Pampakinis, una, kailangan maghilamos. Okay, check. Okay, check. O, naghihilamos ka ba? Yes, Father! Okay, so may one point ka Opo, na, di ba? 1 point. So, para kung gusto mo naman medyo kumintab-kintab, kailangan magdasal ka.
Dasal. Dasal. Hail Mary. Ilan? Rosary. Ilang ulit, Father? Isahin mo muna, unti-unti. Isa. Kasi gradual yan eh, no? Ah, okay Tapos, po. pagka parami ng parami, kikinang ka na niyan. Ay! Simula ko na mamaya, Father. Ayan. Sakto, Father! May rosary ako! Yan. Teka lang, Yan. teka lang. Wait, ito, sisimula ko na ngayon mamaya. Hail Mary. Father, may tanong ako sa kanya. Ano? Ilang Hail Mary kailangan niya? 10 taon na nga akong para. Araw-araw ako nag-rosaryo. Pag pinaypayan, magbabaga. Ay, next question. Next question. Si Father yan eh, no? Anyway, natutuwa tayo sapagkat sabi nga po natin, no, tuloy ang kape at kampay at meron tayong bagong kape mate na makakasama natin dito sa tindahan ni Chubby, si Father Nietzsche. Huy, magandang makilala namin kayo, Father, no? Mag-getting to know you muna tayo, ha? Si Chubby po, para po siyang, talk show host, no? May mga katanungan yan. Sige, Opo, go ako yung ahead. tindera dito, Father. So kung may gusto kang bilhin, ayan. Tindera lang, pero walang marites. Wala, pero wala. slight lang. Slight lang. Tanong-tanong lang, Father. bossy. So pwede utang dito, Father. Pwedeng GCash, credit card, check, lahat Oh, ng wow, mode okay of yan. payment pwede. So, Sige. ayun. Ano mga katanungan mo sa kanya, yung mga getting to know you Ano ba questions? tatanungin ko sa kanya? Ayun, ay nasa yung name niya. Siyempre, Father, saan ka pinanganak? Saan Yun. ako pinanganak? Pinanganak ako dito na sa Maynila. So, ang parents ko ay mga negosyante. Siyempre, Shala bilang talaga. ang tatay ko ay Chinese. Nagnegosyo sila ng aking mama. So, yun ang aking mga magulang. So, pinanganak ako dito sa Manila. So, lumaki ako na meron kaming negosyo. Ang negosyo namin noon, garment, tahian. Tahi. Yes, so lumaki ako na paligid ko dahil sa bahay namin yung shop namin, sa likod ng bahay namin, may shop kami doon. Lumaki ako na bukas sa negosyo. No? So tumutulong kami doon. So iba't ibang damit. No? Sikreto ko nga noon alam nyo ba, nung nag-aaral pa ako, bilib na bilib yung mga classmate ko kasi laging bago yung damit ko. Hindi ako umuulit. Ay, Hindi mo po shala! Syempre. Pero wala akong sariling damit. Opo. Ha? Walang sariling Ano damit. dinadampot mo lang sa shop, tapos yan, isuot mo na? Tapos pinagyayabang ko pa kasi nagdi-deliver kami sa mga mall. No? Medyo may signature naman yung ano. Pero, siya naman Shala. pala ng guest Ano, natin. Shala. Pero ano lang yun, imagine niyo, meron kaming tahian, gumagawa kami ng damit, pero wala kaming sariling damit. No? Ayaw ng papa kong bumibili kami ng damit kasi gumagawa kami ng damit. Ibig sabihin, pwede namin kunin kahit ano. Pero hindi sa'yo. Ibabalik mo. Yan, nabuking na ako. Nabuking na! No? Alam mo, sinusuot ko bago lumabas sa mall. So, ang yabang ko, sasabihin ko doon sa mga Model. classmate ko, wala pa to sa mall. Bukas, next week pa to lalabas sa mall. So, nasuot ko na. Pag-uwi ko, ibabalik, lalabahan, saka ipapak. Father, hindi Ganon. ka kasya kaya sa akin doon? Ay, meron. Kasi Plus size, may mga plus plus size size. O yun. yun, hindi ka doon ng drugstore, hanggang XL lang. So mula pang bata hanggang pang matanda, yun ang mga damit na ginagawa namin. So lumaki ako ng ganon. So yun, ako'y mulat sa pagninegosyo at pinalaki kami na tumutulong sa negosyo. Yung typical na Chinese. Talaga. Typical na Chinese. So business-minded pala talaga si Yun, Father business-minded. Yung dati pa lang, no? Simula bata, business-minded na ako. Kaya naman, no, syempre nadala ko yan hanggang sa paglaki. Ayun. Father, paano yung vocation story mo? nga, Paano ka Father. pumasok sa seminaryo, ganun? Anong nakapag-desire? calling, Yung calling, yung may nakapag-influence pa sa iyo? Yes, marami. Well, pero iba yung kwento ko eh. Iba yung kwento ko sa mga ibang pare na diretso mula high school, doon nag-college, tapos doon na theology, nag-masters. Hanggang dire-diretso pag-apare. Ako kasi Father Kevin at Tia B, ako po ay late vocation na pare. Late vocation, ibig sabihin, nagtapos na ako ng kolehiyo sa labas. Hindi sa loob okay ng po. seminaryo. Nag-college na ako sa labas. Meron na akong profession at nagtrabaho na ako. So ako'y mass communication graduate. Mas pareho kayo! Hindi iba ako, sa bahay lang ako. Hindi nga, mas komportable sa bahay! Yun. Naging komportable rin ako sa bahay, pero ang hirap talaga. Opo. At yun, ganyan. Doon nagsimula yung aking vocation, hindi typical, pero may ganong seminaryo dito sa Archdiocese of Manila.
kung nakikilala mo si Father Dave Concepcion. Yun, syempre Ay, sikat oo. yan. Mga Sikat sikat, yan. sikat, of course, no? Ang mga obispo natin na si Bishop Milo. Oh, at saka si Bishop Robbie ng, Bishop Robbie Gaa, ng Novaliches. Novaliches. So, kami po ay, yun, nagtatrabaho ako na minsan, no, sa pag-aking serve sa parokya, kasi bukod sa nagtatrabaho, araw-araw din akong nagsisimba. Wow. Nakasanayan lang. Nakasanayan ko Kahit lang na... Chinese father, no? Yes. Oh, pero kasi namulat naman kami dahil nag-aral kami sa Catholic school, pero nasanay ako na tuwing lunch, alas 12, dumadaan kami ng chapel. Hindi ko pa naintindihan ang misa nun. Hanggang sa, nadala ko yon na paglaki ko, hanggang sa nagsisimba rin ako araw-araw. So, nakita ko kung kilala nyo si Father Eugene David. Yun, parish priest ko siya nung bagets-bagets pa si Father. Si Kuya Eugene. Si Father Eugene, so dahil ako ay doon sa Makati, doon parishioner niya na alam niyo naman, pag umaga, matatanda ang mga ating mga mass goers. So may nakita may parang bata. So ako yung tinap mag-serve as lector. Kasi hirap na yung mga matatanda natin, mga senior natin magbasa. So, every day, nagle-lector ako hanggang sa doon. Isang araw, naramdaman ko na masaya pala magpare. Masaya pala magpare. Simple lang. No? Tia B, ikaw ba'y nagka-boyfriend na? O ikaw ba'y umibig na? Opo. Oh. Parang ganun din yung nangyari sa akin. Parang Sa na love Diyos, at first no? sight ka, Father. Hindi love at first sight eh. Parang ang mas away-bati pa kami. Oh, kasi yung parang nai-love ka na, parang nagugustuhan mo, pero pinipigilan mo. Naramdaman mo ba yon? Yung nagpipigil ka ng pag-ibig. Oo, dati. Nagpipigil ka ng pag-ibig? Oo, dati, no? Nagpigil? Okay. Magkakasundo kami ni Father. Parang ganon. Pinipigilan mo kasi syempre gusto mo naman, gusto ko Opo. mag-asawa. Opo. Gusto ko mag-asawa. So, pero masaya pala. Opo. No? Masaya yung puso ko. At doon nagsimula. No? Nung tinanong ako ni Father Eugene na baka gusto mo mag-seminaryo. Opo. No? Syempre, kahit pa paano, wala akong alam. Wala akong alam sa seminaryo ko. Ang alam ko lang talaga, magsimba. Magsimba. So, siguro masasabi ko parang na-catch yung attention ko ng Panginoon. Hindi madali kasi dati naman ako may girlfriend eh. Ganun talaga. Ganon, no? Ganun Siyempre, talaga. ang alam ko, mag-aasawa ako, mag-aanak ako, magpapamilya ako. Ganon yung path na alam ko. At alam ko, sa mga usual na mga kalalakihan dyan, yun naman talaga ang taha. Opo. No? Hindi ko lang alam kung ano yung ginawa ng Diyos para mapukaw ang atensyon ko. No? Kakasimba, sumaya, no? Sumaya. Lumalim na lumalim yung saya hanggang sa sinubukan ko. Sinubukan ko, pero hindi madali kasi may trabaho ako eh. No? Malaki kinikita ko noon. Ano work niyo, Father? Ako po ay nasa education sector, no? Pwede ko na sabihin na gano'n. Pero specialized kasi nasa language school ako. So, yung aming eskwelahan ay merong counterpart sa ibang bansa. No? So, medyo maganda yung kitaan. No? I must admit, no? Kahit alam mo, hindi ko gusto yung trabaho, pero gusto ko yung sweldo. Gusto ko yung sweldo. Pabulong nga, Father. Mamaya. So, yun ang pinakamahirap. Pinakamahirap sa pagdidesisyon kasi may pera na involve. May material, may sarap ng buhay. Hirap akong iwan yun. Kasi nga, siyempre, bilang lumaki, bilang negosyante, no, parang, siyempre, more of material, no, aminin na natin. At masarap naman talaga na maraming pera. Yun ang nagpahirap sa aking desisyon. Pero, nung sinubukan ko, hindi man naging madali, pero masasabi ko, worth it ang lahat. Ang ganda. Oo. Alam mo, ang ganda ng vocation story ni Father, Kaya no? nga, Kasi nga, meron tayong mga tinatawag na late vocation. Pero may nabasa ako kasi share ko kanina yung Father, no? God is never early or late. He is always at the right time, no? Diba, Correct, Father Kevin. Correct. Alam mo, yung Diyos, pag tumawag,
hindi sa oras natin eh. Kundi sa oras niya. Kasi kung sa oras natin, tatawag ang Panginoon, laging mali ang oras. Bakit? Kung oras ko, pakiramdam ko nung mga panahon na yon, hindi ako handa. Tama. Dahil mukha akong pera, gusto ko ng pera. Hindi ako tutugon. Opo, Di ba? opo. At yung career mo, gusto mo mag-build ng career, kung oras ko yon, ayoko. Opo. Ay, hindi ko gagawin. Kasi bakit sa oras ko, kung kailan pabuluso ka ng career, kung kailan gusto mo yung mga nangyayari sa buhay mo. Kaya naniniwala ko, oras ng Panginoon eh. Kasi pag oras ng Panginoon, hindi ka makakahingi. Hindi. Ang ganda, no? Galing. Oo. Mas maintindihan natin to, for sure. Alam mo, Father, marami tayong mga kapemates. Mga nagdi-discern din yan eh. Mga iba-ibang mga profession. Pero sa mga kwentuhan din sa tindahan, nahuhumaling sila. Pagmamadre na pag-usapan natin, iba't ibang uri ng pagpapare, diocesan, religious. At magandang matignan natin itong tinatawag na quote-unquote late vocation sa pagpapatuloy na ating kwentuhan, getting to know our new kapemate, Father Danichi Hui, sa Kape at Kampay! Alright. Hello mga father! Uy, Father! Uy, naku, Ngayon ko lang po kayo tama-tama. nakita. Oh, papakilala ko sa'yo, Father Oo, Danichi. pakilala mo. Siya po si Dante. oh, Dante. Siya po ang aming pambansang extra. Oh, wow. Kung ano po ang role na sabihin namin sa kanya, ay gagawin po niya. Opo. Opo. At may bago siyang role. Ano? Lakas mambuli yan dito, kaya huwag kayo masyado magtiwala sa kanila, Padre. Nako, nako. Ano bang bago mong role ngayon, Dante? May bago po akong business ngayon, Father. Anong Business business mo? mo. Gusto ko yan ah. Saglit lang. Parang namumukhaan ko to. Namumukha mo siya, si Father? Parang siya yung pinagkukuhanan namin mga product na binebenta namin. Anong product may binibenta mo? Tulad nito, yung bagong t-shirt ko. Next week pa lang ito ipapalabas, sinuot ko na muna. Ah, ganon? Oh, Dante! Parang nga, kilala ko si Dante. Pero, familiar yung salitang ganyan eh. Gawain ko yan eh. Ginaya na tata! Kaya ka lang ata. Ako nakuha ko lang po sa inyo, Padre. Oo. Pero yun po, siya po isa sa makakasama natin siya dito sa tindahan at bago tayong kapemate. Oh, nice to Father meet you, Danichi. Dante. Yun. O sige, o rarakit ka pa ba? Opo, marami pa po akong mga business na lalakarin eh. Oo. Ano yan, monkey? Gusto ko yan. Sige, Opo. pagpayaman. Yun! Yun. Sama Tutulungan ako, ka Dante. namin. Open-minded ka ba? Sige na, bye-bye! Thank you, Pads. Sige, Thank you, sige, Dante. mag-ingat ka, See you. Dante, ha? Oo. Talaga naman, Father, no? So yung modus mo, ginagawa na rin pala ng iba. Pero Father, na magandang na booking. Pagkwentuhan natin po yung, ika nga itong proseso ng pagpasok sa seminary, lalo po yung sinasabi na quote-unquote late vocation. Father, may advantage po ba kapag later on in life mo na na-discover ang vocation mo? Ah, oo. Well, ito sinasabi ko to sa perspective naming mga late vocations. Pero Opo. iba-iba yan eh. Iba-ibang perspective yan eh. Believe nga ako, sa totoo lang, yung sa mga early vocations. Kasi, ang tanong ko, paano mo nalaman na ikaw ay para sa pagpapari? No? Kasi kaming late vocation, siyempre, kahit papano, matured na, no? May karanasan na, medyo na-mold na yung isip, no? Na-mold na yung isip at medyo, kahit masasabi ko na mulat na, no? Mulat na. Ang advantage noon ay dahil naranasan namin yung buhay sa labas. Opo. No? Naranasan namin magtrabaho, naranasan namin kumita, naranasan namin magka-girlfriend, magka-relasyon, no? Mas alam namin yung mga isusuko namin. Oo. No? Dahil alam namin yung isusuko namin, alam namin yung pinapasok namin. No? Alam namin yung pwede at posibleng mangyari. Siyempre, of course, no, yung priesthood naman talaga ay it's still human. No? Of course, yes, there's an aspect of spiritual calling, pero tao pa rin yan eh. No? May kahinaan, meron tayong kakapusan, no? Kapos yung pangunawa mo sa isang bagay, pero dahil matured ka, kahit paano nauunawaan mo. At yung advantage noon, syempre, meron kaming profession. At ang simbahan naman natin, hindi lang naman yan puro misa, liturgical celebration, dasal, hindi. Meron ding administration yan. So, kung ikaw ay graduate ka ng
philosophy or graduate ka ng mga may kurso sa labas, halimbawa, engineer. Accountancy, mga ganon. So, may aspeto pa rin naman na finances ang simbahan. So, pwede ka makatulong. Kung ikaw ay engineer, may aspeto rin naman na pagtatayo ng mga simbahan, ng mga construction, may ganong aspeto. May mga abogado pa nga, di ba, Father? At meron pa nga sa aming seminaryo, merong PM Mayor. May Pa- doktor. Si Padre Greg Ramos ba yan? Yes, Naging siya. parish priest kasi Padre Greg Ramos. Shoutout sa'yo. Nanonood din ng kapit tay. Padre Greg, no? PM Mayor yan. PM Mayor. Merong doktor. Ang simbahan may pag-aari ng isang ospital na pwede ka makapag-manage o tumulong sa pag-a-admin ng mga property ng simbahan. At yun yung nakikita ko na isang magandang advantage. Dahil meron kang profession, meron kang experience. Yan ang pagkakaiba namin ni Father. Kasi kami ni Father, ako, early vocation naman. Yes. Kasi pumasok ako, minor seminary. So eventually, later on in life ko na-discover, ano yung mga options, no? Doon pala ako natuto yan, magturo, naging teacher. Tapos ngayon, involved sa media. So it really has its own advantage and disadvantage. Ano ko, Hindi yung tanong kay Father. Sabi kasi ni Father, di ba, nagka-girlfriend siya. Yan na, yan na. Father, paano mo sinabi na break na ba kayo nung pumasok ka sa... Hindi pa ba ako sapat? Or sinabi mo sa kanya, it's not about you. It's about me. Ayan. Paano ka nagpaalam, Father? Well, sige, ganito yan. Hindi naman ganon. Iba naman yung kwento namin, no? Okay. Nag-break muna kami bago naman ako nakapag-isip magpare. So, masalimuot din kung masasabi ko, no? Kasi syempre matagal kami, 5 years ako nasa relationship. Wow, 5 years. Matagal, no? Matagal. Pero siguro nga talaga may paraan ng Diyos. Hindi ko alam kasama sa plano yon. Well, ngayon ko na lang naman nakikita, pero during that time, nung pinagdadaanan mong lahat na bakit kailangan maghiwalay, hindi mo naiintindihan. No? Hindi mo maintindihan. Pero ganun pala, no, sa isang relationship, no, pagka magkaiba na kayo ng nilalakarang daan, talagang wala kayong pupuntahan. Magandang quote yun, no? Pag wala na kayong magkaiba na kayo ng daan, wala na kayong magkaiba kayo ng pupuntahan. So, nung panahon na yon, syempre, nung nagtatrabaho, all the while, akala ko, at akala din naman niya, na diretso yung aming daan, no? Na kami ay sa simbahan ng tuloy, no? Magpapakasal. Pero along the way, syempre, maraming aspeto yan, eh. No? Nung yung panahon ko, focus ako sa career, eh. Focus ako sa trabaho. Bakit? Syempre, ako yung alam ko na magpo-provide, eh. No? Bilang lalaki, ikaw yung magpo-provide, dapat ikaw yung may ipon. Tama. Ikaw magtataguyod. Kung during that time, kailangan ko mag-ipon. No? Pero may pagkakataon doon sa mga panahon na yon na hindi na pala yun ang gusto ng aking girlfriend. No? Parang gusto niya maaga mag-settle down. Paano yung Father? Inano mo ba siya? Like, in-invite mo ba siya or umatid ba siya ng ordination mo? Para may Pero ano ba kayo? I mean, good terms ba kayo? Good terms. We are in good terms naman. We are in good terms. Pero hindi na siya umattend kasi wag na, may asawa na siya ngayon. Oo nga. Pero yun nga, umatid ba siya ng ano? Hindi siya umattend. Tanungin mo ako. Hindi siya umattend. Ano? Tanungin mo ako ng tanong na yun. Next question. Tanungin mo ako. O ano? Umattend ba siya? Umatid siya. Umattend. Oo, shoutout sa'yo. Nanonood na kapit ko ba yun? Pero may asawa na rin siya, may anak na rin. So, all ends well. Ika nga pa rin. Oo, naman. Kasi God will provide naman eh. Hindi naman tayo mapabayaan. At yun ang misteryo ng Diyos sa buhay natin. Yung galaw ng Diyos na kung magiging sensitive lang tayo at kung aalamin natin yung galaw ng Diyos, malalaman natin kung ano talaga yung para sa atin. Kaya nga alam mo, minsan, pag kami nagpapakasal, tinatanong ko muna pinagdasalan mo ba yan? Kasi bakit may mga siguro naghihiwalay na mag-asawa? Baka siguro, no? Minsan tinatanong ko, yan ba yung bukasyon na para sa iyo? No? Kasi kung bakit papalit-palit, bakit naghihiwalay, bakit kailangan maghanap ng iba, baka hindi mo pinagdasal at pinag-isipan kung yan ba yung bukasyon na para sa iyo. May naalala ko dyan, Father. Palagi natin sinasabi, no? Ang hinahanap natin yung man or woman of our dreams. Pero minsan, ang binibigay ng Diyos sa atin, the man and woman of our prayers. No? Yung bunga ng panalangin. Kaya maganda yung pagdadasal mo muna kung sino man yung ibibigay sa'yo ng Panginoon. And I'm sure, pag galing sa dasal, Ano yan? 100%, no?
magandang kalalabasan. Amen. Yan. Kaya, magsimula ka ng mag-grocery. Para skin, sabi ni Father. Oh. Wala nga, tanggap mo rin ka to. Pag binaypayan mo, magbabaga na. Sige, may tanong ka pa, di ba? Hindi ka lang, marami ka sa tanong. O, yung isa ko munang tanong, Father. sige. Di pumasok ka na sa seminaryo, Father. Na-miss mo ba yung, alam mo, yung buhay mo sa labas, yung trabaho mo? Yung Ay, gano'n? Tia B, may kwento ko dyan. Yes. Alam mo, yung first year ko sa seminaryo, no, Opo. nakakayang aminin, sabi ko nga mukha akong pera. Diba? Hello. First year, pumasok ako, May, nung December, alam mo ba, kinuha ko pa yung ATM ko. Saan? Yung salary na na ATM. Ayun. Pinasok ko pa sa ATM machine. Opo. Hoping pa ako na baka nagkamali HR namin, nagpasok ng bonus. Ay, gano'n. So kung na-miss ko siya. At alam mo, may pagkakataon, lalo na, no, yung seminaryo namin, Father Kevin, alam mo naman, malapit sa Rockwell. Oo naman, siyempre. Holy Apostles. Paggabi, pumupunta ako sa ibabaw, sa rooftop nun, nakatingin ako doon at umiiyak ako. Talaga? Oo, umiiyak ako para sabi ko, tama ba itong pinasok ko? No, siyempre, no, may doubt ka rin sa sarili mo, no, may doubt ka, pero masaya ka, yun yung naglalaban na gano'n. Kaya kung na-miss ko, oo, na-miss ko yun. Na-miss ko yung trabaho, na-miss kong kumita, pero sabi ko nga masarap yung pakiramdam ko Tuwing babalikan ko yung puso ko na masaya ako kung nasan ako. Na-miss ko lang talaga, syempre, yung mga nakasanayan ko. No? At yun, inalis kasi yun Kailangan mo isuko yun Pero kung na-miss at na-miss, hindi ko i-deny, na-miss ko yun. Yun yung mga experience ko talaga. May naalala ko dyan, Chubby, kasi Ano yun? hindi lang naman si Father Danichi ang kilala ko taga Holy Apostles, no? Marami tayong mga friends, no? You have to let go something kailangan bitawan. Lalo na yung mga bagay na nakasanayan mo, nakagisnan mo, no? And, no, Father, ibig sabihin, kapag tumitingin ka doon, you miss a lot of things, but then again, at the end of everything, you are happy with where you are. Yes. Yes, alam mo yun. Siyempre, yung material, ang lakas, ang lakas niyan magtawag ng puwersa ng tao Halimbawa, cellphone. Nakasanayan mong mag-cellphone, di ba? Biglang bibitawan o paalisin mo, parang yung isang habit na tinanggal sa'yo, siyempre, nandun pa rin yung kasanayan mo sa isang bagay. Cellphone, walang cellphone doon. May naalala ako si Father Monmerino. Shoutout sa Father Monmerino. Ilalaglag na kita. Bawal, kasi nasanay siya nagbabasa ng dyaryo. Yes. So ngayon, walang dyaryo sa Holy Apostles. Para darating daw parang 2 days after. So ang ginagawa nun, pumupunta sa amin sa San Carlos, nakikibasa ng dyaryo para lang, kasi nga yun Nakasanayan mo. Nakasanayan. So medyo mahirap yung aspeto na yun. Pero, well, malit lang naman yun para marami namang masayang pwedeng ipalit ang Diyos. At ngayon, Father, no, siguro, dahil nabanggit nyo na rin yung Holy Apostles Senior Seminary, baka magandang malaman namin, Father. Kasi sabi nyo, graduate na kayo ng professional na kayo, etc. Mahaba pa ba ang formation kapag quote-unquote late vocation? Well, sa Holy Apostles Senior Seminary, 6 years ang formation. 6 years. 6 years, dire-diretso. So, well, kung ikaw ay graduate na ng philosophy, kailangan mo ulitin ang philosophy. 2 years philosophy and 4 years theology. Ulitin mo, kahit theology, pag graduate mo, uulitin mo kasama sa formation yon. Yung academic formation na tinatawag. Tuloy-tuloy yun at wala na halos bakasyon yun. Kasi nga, galing naman na kami sa labas So, iba yung formation namin sa regular, di ba, Father Kevin? Kayo may bakasyon, may summer break. No? Doon hindi, dire-diretso yung formation. Curious question, Father. Kasi sa seminary, siyempre, meron kami mga programs na, for example, meron kaming mga labor immersion, hospital CPE, mga ganun. Yung mga ibang mga modules, ika nga na formation, where do you take it, Father? Sa summer break? Summer break, yes. So, kung yung sa mga regular seminary, meron silang pastoral year. Yung isang taon na sinasabi nila lumalabas. No? Pero yung technically, hindi labas yun. May program na ginagawa. Sa amin, every summer ginagawa yun. So, kaya dire-diretso, kaya pati summer, kumpleto, meron kaming Pati 30-day retreat, Father? Pati 30-day retreat. Pero wala na kaming work immersion kasi galing na kami sa labas Nagtrabaho naman na kami Yun lang ang nawala. Sige, may tanong ka pa. Kaya pa ba? Kaya pa si Tira. Hindi, Father, di ba, meron ba kayong mga parang struggle or challenges as sa mga late vocation, Father? Oh, struggle, yes. Alam mo, ang common na struggle namin, mga late vocation, ay yung family namin. Kasi syempre, pag late vocation ka, ang edad mo, mga at least 25 to 40 years old. May limit ba? Yes po, 40 years old. Dapat before 40 ba kapasok ka? Yes.
Or, So 41, 42, bawal hindi makapasok. well, kung 41 basta healthy at maganda yung pangangatawan mo, syempre kailangan healthy tayo eh. So yun lang naman, no? Pwede i-consider yun. May mga ganong kinonsider. Pero yun, guys, sasabi ko, kung ganon na edad mo, more or less, ang parents mo matanda na. Opo. Pag nasa 30 plus ka na, medyo matanda na. Ang struggle, syempre, bilang isang nagtatrabaho, isang professional, sumusuporta ka sa pamilya. Opo. Yun ang mahirap. Iiwan mo, susuko mo yun. No? Siyempre, hindi ka na makakapagbigay, makakontribute, kung ikaw ay breadwinner, Wala kwento na. yan ng mga late vocation. Pero alam mo, ang buti ng Diyos. Alam mo, doon ko masasabi, dahil nag-struggle ko yan, pag binigay mo ang sarili mo ng buo sa Diyos, hindi mo alam kung anong pwede mong tanggapin mula sa Wala Diyos. sa Kanya. Hindi ko Amen. masasabi kasi iba-iba tayo na magiging karanasan, pero sinasabi ko, hindi ka mawawalan Wala. sa Diyos. Totoo yan, Father. No? Yung iniiyak namin noon, no? Iniiyak namin noon. Sama-sama kami, nagkukwento kami. Kung kamusta na yung magulang, kamusta na yung mga kapatid. Iba ang gagawin ng Diyos. Sa pamilya mong iniwan mo, iba. No? Kaya hindi magugutom, hindi magkakasakit, kakaiba. Hindi nagpapabaya ang Yeah. Diyos sa Yes. tumutugon, sumasagot sa kanyang paanyaya. No? Naku, sabi parang ang dami natin pagkakwentuhan. Kaya nga, Lala na yung responding to God's call. No? Ayan na, At ito na, para sa mga kapemates natin na nagdi-discern dyan, no? Papasok tayo sa paborito natin, 5 life hacks. Mga bagay na magagawa natin para makatugon sa paanyaya ng Panginoon kahit anumang panahon o estado o stage ng iyong buhay. Yan ang ating pagninilaya sa pagpapatuloy ng Kape at Kampay! Tia B, Yes, Father. Opa. Father Kevin, ang tagal na natin nag-uusap dito. Oo Kanina pa nga tayo eh. nag-uusap. Hindi man lang kayo Puro panulang, Ka no? naman, Puro utang. panulang, wala Sige man na, na una, lagi. una. Ay, uutang ka, Father? Pautang. O, sige. Ayabang Ibigay mo na yung pautang. details ng secretary mo, ah. O sige, So, lahat na to? Lahat na yan. O, sige. Bilangin. Share yan na yan. Bilangin. Ay, sira. One. One. Sige na. Two. Yeah. Favorite ni Kuya Jigo, Nutristar. Number 3. Tapos number 4. Ayan, okay. At panghuli, number 5. Ilan na 200 chichira na natin? yan, Father. Magkano? 200. Ano ka nasisira, ulo? 200 na agad? O, lilista ko. Ibigay mo Lilista yung mo. Negosyante ko secretary. talaga. Ilan to? 1? Gumagaya tayo kay Father. Bilangin natin ito. 1, 2, 3, 4, 5. 5 life hacks tayo ngayon, Father Danichi, no? 5 life hacks responding to God's call anytime and all the time. Yan, isa-isay natin kasi, alam mo, Father, sa totoo lang, sa 6 seasons ng Kape at Kampay, palagi may nagtatanong, may ko-comment dyan, Father, parang gusto kong pumasok na seminary. Father, parang gusto kong maging katulad ninyo. Father, parang tinatawag ako ni Lord, pero minsan hindi nila alam kung anong kanilang gagawin. Kaya meron tayong 5 life hacks. Sige, isa-isa natin. Number 1 tayo. Keep an open mind and heart to God's call. Ito, Father, paano ito naging applicable sa'yo, yung open mind and open heart? Wow. Alam mo, Father Kevin, sa totoo lang, sa una mahirap ito. Mahirap. Hindi mo alam, paano ko mabubuksan? Paano ba ako magiging bukas sa Diyos? Paano ba? Kasi, pag sinabi kong bukas ako sa Diyos, paano yung sarili ko? Lagi pumapasok, bumabalik, paano yung ako? Paano yung akin? Paano yung gusto ko? Ayun ang ibig sabihin nun. No? Hindi sa kakalimutan mo yung gusto mo, uunahin mo muna yung gusto muna ng Diyos. No? Lagi mo isususpend. Talaga naman maglalaban lagi yung gusto mo at plano ng Diyos. At lagi sino yung nananalo? Siyempre, una mo yung gusto mo, pinipilit mo. No? Kaya hindi manalo-nalo ang plano ng Diyos kasi hindi mo binubukas yung sarili mo. Sarado. Kaya ako, kung paano ito mangyayari, siguro kailangan una, alamin mo muna yung gusto mo. No? Alamin mo yung gusto mo para alamin mo kung ano yung mga isusuko mo. Ayun. Gaya ko, gusto ko, sabi ko na sa iyo kanina, mukha akong pera, gusto ko lang nagtatrabaho, gusto ko yumaman. So, alam ko, yun yung kailangan ko isuko. Ayun. Kapag para matupad ko yung gusto ng Diyos, bitawan ko muna unti-unti. Unti-unti.
Father, naalala ko dyan, no? Minsan kasi, bakit ba tayo nagdadasal? We pray kasi akala natin mababago natin yung isip ng Diyos. Pero actually, pag nagdadasal tayo, nababago yung puso natin. Yung nagko-cooperate tayo sa will ni God. Yes. So, yung opening the mind and the heart to God's call, actually is more of nagre-respond tayo sa kung yung kalooban niya, nagkakatagpo. Pero sa pagtatagpo, magaling sabi ni Father, no, meron ka talagang kailangang bitawan. Oo, may isuso. Oo. Kailangan. Oo. Kailangan. Para manalo ang Diyos sa'yo. Let it go. Let it go. Let it go. Yan ang ganda. Sige. Number 2 tayo, Father. Know your gifts and talents. Ito magandang tanong, Father. Wow. Nabanggit mo ang gifts and talents mo, sa pera. No? Pero sa pagpapare, along the way, for sure, may na-discover ka rin mong gifts and talents that you have. O yun, well, salamat at yung kurso ko nakatulong. Nakatulong yung pagiging yung as a mass communication graduate, yung communication graduates, nakatulong siyempre pag pari ka kailangan mo nagsasalita. 'Di ba? Kailangan medyo wag na yung makapal ang mukha, kailangan malakas ang loob mo. Malakas na So, loob. nagamit ni Father yung pagiging mascom niya. Yun ay salamat naman sa Diyos at talaga no. Feeling ko kasama yun sa plano na i-redirect ka talaga. No, gagamitin ng Diyos yung talent mo. Kung siyempre, ibibigay mo rin yung talent mo na yun. Opo. No, gaya nun, yung kaya mo makapagsalita, kaya mo makipag-communicate ng malinaw, magagamit mo yan. Lalo araw-araw tayo nag-homily, Father. Tama, Father. Diba? Ay, hindi ka pwedeng nahihiya na tumayo sa harapan. Diba? Sa seminaryo, pag medyo mahiyain ka, pinagre-regency muna. Kailangan mo sanayin sarili mo. Humarap eh. Kaya ginagawa, pinagtuturo. Kasi ang teacher, tumatayo sa gitna at lagi nagsasalita. So yun, Tama. akin nakatulong yun. At syempre, yung profession, nagkaroon ka ng experience, kahit pa paano, nung binigay nga sa akin ng dati nating kardinal na dating obispo ng Manila na si Cardinal Tagle, yung posisyon ko sa IT, sabi ko, hindi po ako IT. O nga, Father, yung may mag-actually tanong ko, paano po kayo na-involve sa IT? Di ba, information technology, no? Shoutout sa'yo, Ate Julie. Ayan. Oo. Paano kayo na-involve sa IT? Well, hindi ko alam dito kay Cardinal Tagle. Well, siyempre, iba pa rin ang wisdom ng obispo. No, ang sabi ko lang, Cardinal, hindi po ako IT graduate, mass communication graduate ako. Sabi niya sa akin, di hamak naman na mas alam mo yan kaysa sa akin. Grabe, no? Ano sasabihin ko? Wala. Wala na. Opo. Opo. Tatanggapin ko po. At gano'n naman tayo, Father Kevin, sa seminaryo, tinuruan tayo na talagang maging resourceful. Alamin mo ang isang bagay. Kung mahal mong Diyos, mahal mong bukasyon mo, gagawin mo lahat. Pati So, kahit di mo alam, kahit di mo kaya, alamin mo. You learn from you learn while you are there Yes. No, minsan di mo alam pero nilagay ka diyan. Kailangan mong pag-aralan. Yeah. Kaya Father, ito pa magandang tanong. Ano ba Hindi, meron pa, may Sige. dagdag pa. Naging tanong. model din si Father. Yun yung... Ay, sige. Ano? Kanina mo siya siya na. komento. Sige, tira. Go. Hindi yun na, naging model siya nung ano niya, nung mga sinusuot Nag-model niya. ka ba, hindi. Father, ng mga sinusuot Oo, mo? hindi ko na-billboard minodel. ka ba, Father? Na-billboard? Tagakabit ng billboard. Hindi, inano ko lang, hinahiram ko lang yung mga damit namin. Tapos pinagyayabang ko lang, ganun lang. Tapos Pinagyayabang ko lang. bumibili yung mga kaklase mo. Abay, ganun. sabi ko, kailangan yung bilhin to. Sabi ko kasi, pinagyayabaw kasi, bago pala kasi ilabas, inano ko na, kumbaga sinelstock ko na sila. Nice. Ayun yung Magaling mga- ka. Oo, kaya masasabi ko sa kanya, konti lang ang design nito. Ayun. Limited. kailangan mauna Limited na kayo. edition. Ayun, yung mga pagbebenta, alam mo naman negosyo pa rin. Negosyo. Galing, Pero galing. mabukod sa IT, tapos syempre parish priest si Father ngayon sa Nuestra Señora de la Soledad de Manila Parish. Meron ka bang isa pang ginahawakan, Father, na responsibility no, sa PWU? Yeah, ako po ay chaplain ng Philippine Women's University. So, handle ko po doon yung chaplaincy office, yung campus ministry. So, to facilitate yung mga faith activities ng eskwelahan. Pero di naman puro women sa nandoon, di ba? Hindi na. Ano na siya, Napaka-busy pala nito ni boys and Father. girls na rin siya na school. Ako, ed na siya. Yes Hoy po. na siya. Busy talaga si Father, no? Busy talaga. Ganyan Kaya talaga. mahirap ano yun to, hagilapin sa Oo. tindahan. Kaya yung mga talents and skills kailangan nating malaman. Okay, pangatlo na tayo, Father. Develop a life of prayer. Oh, Ayan. wow. Kamusta, Father, yung beginnings ng prayer life ng isang nagdi-discern sa bukasyon sa pagpapari? Oh, sa totoo lang, hindi ko sinasabing madali, no? Hindi ko sinasabing madali. Pero dahil sa sinabi ko nga kanina, araw-araw naman ako nagsisimba. No? Masarap yung feeling sa akin na nakapagsisimula ako ng nakapagsimba.
No? At dahil doon, feeling ko, kumpleto at buo ang araw ko. Bless ang araw ko. Kaya yung developing prayer life, hindi sa mahirap sa akin. Madali kasi ang sarap-sarap magdasal, ang sarap-sarap ng pakiramdam pagkatapos magdasal. Kung ganun ang pakiramdam mo, bakit hindi mo siya uulit-ulitin? At syempre sa seminaryo, nako, hindi naman sa magsasawa ay Yes. magdasal. Pero our life is, kumbaga, yung buong cycle niya, andun palaging prayer. Umaga, Yes. morning prayer. Abay, alas 5 pa lang ng umaga, nag-Holy Hour na kami. Sa Holy Apostles, Holy Hour. Holy Hour na bago. Araw-araw, Holy Hour. So, kaya, Tia B, para kuminis. Kaya, Holy Hour. kaya nga, Dagdagan. Father, kailangan ko nang i-develop ang life prayer ko na para gumanda na yung skin. Heal Yan, my ganyan. Kung mga motivasyon mo. Pero Kasi si Father, ikaw simulan mo na din ha, mamaya. parang nag-give up na ako. Yung ibang panalangin ko pala para sa ibang tao, para sa iyo. Pero ito, Father, maganda ito, no? Maganda sabihin sa mga kapimate sa atin ito na para mas makapag-discern ng maayos at syempre, plano pag nasa loob na, yung foundation ng prayer dapat settled na eh. Meron ka ng pundasyon ng panalangin. Ay nga, maganda. Sanay ka na mag-Holy Hour. Sanay ka ng mag-rosary. Sanay ka na sa misa. May pagmamahal ka na sa Eucharistia at sa salita ng Diyos. Ito yung magiging pundasyon mo kahit anong bukasyon ang iyong tatahakin, Father. Correct. Tama. Father, feeling ko dahil mascom ka, hindi ka nahirapan or nahirapan ka ba magbigay ng homily? Yung unang misa mo. Yung unang misa ko nga, Father. Unang misa, well, siyempre, lagi pa rin may kaba. Kinakabahan ka, Father. Oo, kinakabahan pa rin ako. Pero alam mo, gaya nga nung sinasabi sa amin lagi, fake it till you make it. Hindi naman, hindi naman alam ng tao yun eh, na fini-fake mo. No? Hindi ko sinasabing peke yung pagharap mo, pero hindi, yung i-conquer mo yung fear mo, hindi naman nila alam kung kinakabahan ka o hindi eh. Kaya huwag mo ipahalata na kinakabahan ka. Confidence lang. Yes. Confidence. Oo, kasi, well, after all, talaga naman, no, may grasya pa rin naman ng Diyos. So, siyempre talaga kasama rin yun. Of course, dapat maghanda. Pwedeng artista talaga to si Father, no? Kaya nga natin kinuha dito sa Kapit Kampay. Isa sa mga talent niya yun. Oo. Yan sinasabi natin, lakas ng loob at tibay ng hindi mukha, kundi sikmura. Ayun. Number 4 tayo. Number 4. Seek guidance from a priest or religious. Ikaw, Father, nung iyong discernment, was there a priest who guided you? Yun nga, I think you mentioned Father Eugene. Are there other priests who also guided you as well? Oh, si Father Eugene malaki naging role. No? Kasi bakit? Bagit si Father nun. Alam mo, isa sa mga kinakatakot ko na na mangyari sa buhay ko pagka siyempre, wala akong alam sa priesthood eh. No? Opo. Hindi ko alam, doon ko lang nakita na, pwede pala batang pare. No? Kasi nakikita ko noon matatanda. Oo, usually. Ang boboring. Oh, sorry po. Ang susungit. Oh, sorry po. No? Ano, Father, Diba? paiulit? Ang boboring. Ano pa? Ang kasungit. Ang tatanda. Ganun na ba? Nung nakita ko yung Paris Miss ko, bagets, no? Nagbabadminton kami. tama, Lumalabas tama. kami. So, wow, cool pala maging pare. Pwede pala. So, nakakainganyo naman yun. Kaya talaga importante yung Father Kevin, no? Talagang ngiti tayo na lang ng ngiti na lang doon sa altar. Para man lang, di ba? Yung makita naman nila na masaya talaga magpare. Yun, Siguro, Father, inspiration. inano ka rin niya. Kasi balita ako, si Father Eugene, isa sa mga magaganda din ng skin. Ganun ba? Ay, sabi ko na eh. Nagbigay ba siya sabi- ng skincare routine reveal? Paladasal din talaga. Ayun, prayer. Simulan mo na! Paladasal. Nako, Chabi, parang gusto ko na ilabas yung rosaryo at magsimula na tayo manalangin. Halika na, sabay na tayo. Pero- Dali, para meron na rin ako, magpapaguide na rin ako, Father, para sa anong pagpapakasal, magpapaguide na rin ako sa inyo. Hindi, pero yung nga maganda, Chabi, no? Kahit anong bukasyon sa buhay, there is always this guidance from a priest or religious. May iba pa rin yung merong pari na magbibigay sa'yo ng payo, magbibigay sa'yo ng guidance. Oo nga, At yun nga, we're thankful for Father Eugene. Si Father Eugene, Kuya Eugene ko yan, nasa seminaryo. Kuya Eugene pa. Theology siya, tapos college. Tinitingala namin yan kasi mabait, prayerful, pogi pa, no? Sana all. Sana all talaga. Pero yun nga, maganda, meron tayo. Kumadre man, kumpari man, merong guidance. Kaya Father, importante na tayo ay maging yung magpakita tayo ng good example, no, sa mga kabataan, sa mga tao para yun, no, sila yung talagang lalapit sa atin para humingi ng tulong kasi
hindi naman nila alam kung ano yung priesthood eh. Kahit naman ako, hindi ko rin alam kung ano yun eh. Pati mo, Father, isa pang nakakatulong, yung mag-smile ka rin, palangiti. Marami nagko-comment yan no, sa parokya ko. Sana po yung pari palaging palangiti, parang si Father Kevin. No? For sure, nakakita rin mga comment agad. Sana si Father, pari pa si Father Danichi, palangiti. Tsaka mas madaling lapitan, di maiilang din yung mga tao. Sino ba yung mga mahirap lapitan dyan, Tia B? Ay! Number one! Ay, nako! Number 2! Number 2! Number 3! Tama na, sige, punta tayo sa number 5! Dapat tanggal lang dito! Okay, the time is up na. Number 5. Okay. Trust in God's timing. Father Danichi, God's timing is always perfect. Yes, wow, oo. Tiwala, no? Tiwala. Kahit na alam mo, Father Kevin, Tia B, merong mga pagkakataon na kahit ako sarili ko, hindi ako tiwala sa pinagagagawa ko. Alam mo, there was a time nung dasal ako, ang dasal ko simula nung pumasok sa seminaryo, Lord, gusto mo ba talaga? Oo. No? Kasi, sigurado ka ba? Kasi sa pamilya namin, walang religious. Opo. No? I mean, wala kaming, kumbaga, lahi ng pare o ng mga madre, wala. So, para ako sa sarili ko, dahil bilang kilala ko na makasalanan din nung ako'y wala pa sa seminaryo, at kahit na seminaryo, parang nahihiya ako sa sarili ko, sure ka ba, Lord? No? Sure ka ba? Kaya yung tiwala, sobrang laki ng role nun sa akin. Kasi, alam mo, nagulat ako sa sarili ko dahil the night before my ordination, kahit yun, hindi pa rin ako tiwala at confident sa sarili ko. No, sabi ko nang aatras na ako, no? Kinausap ko yung aking spiritual director na si Father John Barros. Ay, Father John Barros, siya nabigyan sa amin ng recollection, yes. preparation for ordination. Si Father John, ang aking spiritual director, sabi ko sa kanya, Father, ayoko, atras, pwede ba bigyan muna ako ng time? Sabi niya, anong time? 6 years na! Ang haba na ng time. Sabi, Father, hindi ako sigurado kung gusto ba talaga ng Diyos. Alam mo, sabi niya, Danichi, ilan kayo pumasok? 6 po, Father. Ilan kayo ngayon? Isa lang ako natira. Ay, isa lang pala naiwan. Isa ka lang, Father. Doon ako nagising, doon lang ako, grabe, no? Yung hindi ako sigurado tiwala sa sarili ko, pero yung Diyos siguradong sigurado sa akin. Ako na lang yung natira. Sabi niya, ikaw na lang natira. Hindi pa ba sagot yan ng Diyos sa dasal mo? So ibig sabihin, Father, may natatanggal pa pala. Yes po. Hindi lahat natuloy, yung mga kabatchmate ko. Well, may mga iba-iba. So ako na lang natira sa batch ko na naging pare. No? So yung trust in God's timing, yun yung ibig sabihin nun. Yung kahit na hindi ako tiwala at confident sa sarili ko, basta pagkatiwalaan ko ang Diyos, tama ang magiging mangyayari sa lahat. Eh di pagkasabi nun, Father, agad-agad na. Naiyak na ako para sino pa ako para humindi. Sino pa na ang Diyos ay umuoo na ang Diyos ay ikaw na lang natira. Nagtatanong ka pa. Tama, ang galing. Yung sagot, alam mo, it took me 6 years. Every day, yun lang ang dasal ko sa Lord, sigurado ka ba? Yung mga panahon hinang-hina na ako, panahon na inggit ako sa mga kasabayan ko, yung mga kabatch ko na magaganda na yung karera, no? Parang ako, ano ba itong ginagawa ko? Na hindi ko makita yung meaning, no? Lalo pag napapagalitan ka sa seminaryo, yung pakiramdam, inaaway ka ng lahat, no? Na siyempre, na parang, ano ba to? Kung nasa labas ako, di sana ganito na ako. Yung may ganun pa rin aspeto. May what ifs din naman. Pero, ang galing din talaga ng Diyos. Kasi talaga, no, ipaparamdam niya sa'yo, one time, big time. At pag na-realize mo yon, buo naman talaga yung confidence mo at tiwala sa Diyos. Amen, di Oo ba? nga, amen. Father, natanong ba natin si Father Danichi yung sa parents niya, yung sinabi mo, Father, or anong nag-reaction nila? Natanong ba natin siya? Ano ba naging reaction? Bago tayo papayana naman. Business, Nako, well, siyempre, hindi nagustuhan. Alam mo, sabi ng papa ko noon, sabi niya sa akin, kasi wala akong girlfriend doon eh, noong mga panahon na nagsabi ako, sabi niya, anak, sigurado ka ba dyan? Baka subukan mo manligaw, baka mali ka. Sabi tatay ko. Sabi ko sa papa ko, bakit hindi ko to subukan, baka tama ako. Hindi ko rin naman alam eh. Kung sigurado, hindi ako sigurado. Pero at least, sinubukan ko. Yun lang naman ang subukan lang. Kasi hindi naman mangyayari at lahat kung hindi ko mo susubukan. Hindi mangyayari kung hindi mo titignan. So, sabi ko sa kanya,
subok lang. Baka tama ako. Kesa manligaw ako para malaman kung mali ako, ba't di ko subukan ito? Baka tama ako. Tama. Wala siya nasabi. Yun na. Although nag-worry pa rin siya na paano pagtanda mo, gano'n. Sabi ko, pa, gano'n ka kasigurado na pag nag-asawa ko, iaalagaan ako ng asawa. Correct! Uy, tama yan! May hugot! Ayan, kaya, wag na. Pwede yun eh. Father. Diba? Hindi lahat na nag-asawa, inalagaan at Tama yan. Ay, realidad lang nako! naman. May hugot tong dalawang to. Anyway, sige. Tama yun, pero maganda sabi ni Father Danichi, no? If you'll never try, you'll never know. Kung di mo malalaman, kung di mo malalaman, kung di mo subukan. Sige na, super overtime na tayo. 5 life hacks, Father Danichi. Alternate tayo tatlo ni Chubby. Number 1, Father. Oh, keep an open mind and heart to God's call. Number 2, know your gifts and talents. Chubby. Develop a life of prayer. Number 4, Father. Siyempre dapat seek guidance from a priest or a religious. Number 5, Chubby. And syempre, trust in God's timing. Sige, ito magandang tanong natin sa mga kapemates natin sa next segment natin. Ano ang nilulook forward ninyo sa ating show? Yes. Kasama ang ating bagong kapemate si Father Danichi. May mga topics ba kayong gusto nyong i-suggest? Comment below. Dito lang sa pagpapatuloy ng Kape at Kampay! Mga kapemates, kami po ay nagagalak sa pagkatuloy-tuloy po ang ating programa, ang ating palatuntunang Kape at Kampay. Kasama na natin ngayon sa ating tindahan si Father Danichi. At siguro, ngayon, Father, na welcome ka na namin sa tindahan! Certified tambay Oh, ng tindahan. Certified kapemate ka na, Father, no? Ito magandang tanong, no? Siyempre, Father, dahil magiging kasama ka na namin sa bagong season, no? Is there something you're looking forward to, Father, sa ating pong palatuntunan? Ako, well, I'm looking forward na yung mga topic na pag-uusapan natin ay yung mas gawin pa nating mas cool, mas lapat sa mga Yun! tao, Cool! mas naiintindihan. Yun! Oh, di ba? Yan ang mga Gen Z! Of course! Gen Z. no? Si Di, millennial kami. Millennial ba? Gen kami. Z ako, ikaw. Gen Z ka na? Ah, oo naman. Nako. Kasi hindi si Father matanda. Di ba Matanda, masungit. Boring. Ayan tayo. Parinig ka na, parinig eh. Eh, siyempre, gagawin natin no, na mas yung engaging, no? Yung talagang yung mga bagay na hindi na pag-uusapan, na feeling nila masyado dapat conservative ang simbahan, no? Well, gagawin natin na mas light at mas magandang pagkwentuhan. Oh, actually may share ako. Alam mo ba si Father Danichi? Para kami ni Father Jeff yan. Nagsimula lang kami sa mga pa-video-video na mapa-vlog-vlog. Kung kami ni Father Jeff ay may Kape at Kampay, si Father Danichi at si Father Douglas ay merong Meron kaming Misa at Mesa. Yun, misa at Yan. mesa. At saka doon sa Quiapo, nung dati namin yung segment namin na Dito. dito po sa Quiapo. Oo. Kami experience na siya sa pagharap sa camera pati sa production, no? So, Father, ito yung ano niya, timing ni God para sa kanya. Oo, Ito na yun. Grabe, pero salamat. Siyempre, sa ngalan ni Father Jeff, siyempre, itutuloy natin ang kanyang mga Gawa. Saka gawain. biruin mo, Father, last episode. Oh, kaya getting to know you talaga. Launching mo talaga ito, Father. Ikaw talaga, inhinirang. Hinirang. Oo. Ito, Father, may topics ka ba na gusto nating mga papagkwento? At least initially, may naisip ka na ba? Oo, topic. Susurpresahin ko na lang muna. Oh, yun. Surprise. Mag-iisip ako ng mga mas interesting na topic pa natin. No? Mas marami pa tayong mga pagkukwentuhan. Gusto ko, iniisip ko yung mga hindi na pagkukwentuhan madalas eh. No? Sa simbahan. Siyempre, yung mga kinatatakutan na i-open, lalo na sa mga paring mga boring. Ano ba? Joke lang. Tsaka hindi, tuturuan na din tayo ni Father yung ano niya. Skincare, skincare paano? routine Sure. reveal, no? Oo, yeah. Pero yun nga, Father, siguro sa darating na nun, kami tatlo, ako, si Father Danichi, si Chubby, kami na po yung regular ninyong makakasama sa season 7, sa bagong season ng Kape at Kampay. Ito, Father, dahil malapit na tayo tapos, may message po ba kayo para sa ating mga kapemates this coming season as our new kapemate dito sa tindahan ni Chubby? Kapimates, maraming salamat sa pag-welcome po sa akin at ako'y magiging kasama nyo na po, magiging kakwentuhan at kakapihan, kakulitan, no? At asahan nyo po no, na kami ay magbibigay pa ng mga topic na mga pwede nating pag-usapan na
mga bagay na nangyayari sa simbahan at sa labas, maging sa labas sa simbahan. Sa labas sa Sabi nga simbahan. ni Father, cool. Cool tayo. Yes. Chill tayo, chill. Ito, Father, no? Isa pa, may nakalimutan. May nakalimutan tayo. Dahil late vocation yung pinag-uusapan natin. Father, paki-invite na rin po yung mga kapimis natin sa Holy Apostles Senior Seminary, Father. Oh, sa lahat ng mga kabataan o lalo na yung mga professional na nag-iisip na kung ano bang para sa inyo o para sa inyong buhay. Kung ikaw ay edad 25 hanggang 40 years old, andyan ang Holy Apostles Senior Seminary para tumulong mag-discern. Hindi naman agad-agad apply, no? Pwedeng tumulong maging kalakbay na mag-discern sa anong pwede at posibilidad na buhay para sa iyo. Kung ikaw ba'y para sa pag-asawa, ikaw ba'y para sa pagpapare, o baka naman ikaw ay para sa single life. Pwede rin naman. So, nandyan ang Holy Apostles Senior Seminary at tutulungan ka namin. No? Yun po ay nasa loob ng San Carlos Pastoral Complex sa may EDSA Guadalupe. Opo. Sige, mag-shoutout tayo, Father. Makilala natin mga taga-Holy Apostles. Ikaw, Father, may mga shoutout ka ba dyan? Sige. Oh, syempre, shoutout syempre ang aking, dati kong spiritual director and inspiration ko to si Father Dave Concepcion. Father Dave! Father Dave! Baka naman! I-guess ka namin dito! Oh, yeah. Natami kami ng views! Oh, yes! Nanood ako ng mga Oh, mga mga recollection, homily sa mga sa YouTube Sino niya. ba naman ang hindi Ay, grabe. ma-inspired do sa wisdom ni Father Dave Concepcion? No? Talagang sobra. Oh, sige. Sino pa, Father? Oh, siyempre, ang bagong rektor ng Minor Basilica. Si ano po? Ng Jesus Nazareno. Yeah, si Father Jade Jade Licuanan, yung ating naka-assign sa youth ng CBCP. Oh, Father Jade yan, Licuanan. yan, Oh, mga- shoutout sa'yo, ang pambansang rektor. Yes. Oh, sige. Tapos sino pa? Oh, siyempre, yung mga obispo natin, siyempre, kailangan naman natin na Kailangan. kamustahin. Two of Bishop them. Robbie. Si Bishop Robbie ay dati kong rektor. Ngayon ay obispo na ng Novaliches. Ayan. O, si Bishop Alan Dialogo. Ng Sorsogon. Sorsogon, obispo ng Sorsogon. At saka, siyempre, unang obispo ng Holy Apostles. Naging nag-graduate. rector din. Yes, naging rector din si Bishop Milo Vergara. Nung nasa seminaryo ko, si Bishop Milo ang rektor. Oh, rektor. Ganun ako katagal na yung gap natin, Father. Iba talaga yung gap namin ni Father talaga. Father, saan nga ang parish mo? Ngayon, sa Nuestra Señora de la Soledad Parish sa San Nicolas, Manila. Yan ang Sa sa Divisoria, di ba? Divisoria? Yung dati kay Father Douglas, yung maliit na simbahan. Yan yun. Yun ba yung pagbaba nung Tulay, Father? Doon Yes po. Oo. Yun po. Tapos nun, yung simbahan niya, pataas, hindi pahaba kasi Yes. limitado yung kanyang Paakyat space. yung mga Yes. So, welcome po kayo bumisita sa Nuestra Señora de la Soledad Eh di Parish. isang tawid ka lang pala sa Ongpin, Father. Ay, kaya dilalakad ko lang yan. At pagkatapos ko mag-walking, food trip naman. Ayun. Yayain mo kami, Kuya Father. Big. Nako, sure. Father, yung matagal na namin Oo nga, pinagpaplanuan di ni na Chabi, natuloy yun kasama na eh. si Pero Father. kailangan mag-walking muna tayo. Ay, gano'n. Mag-walking syempre. tayo. O sige, para may inspiration. Oh, yes. Oh. Okay, Father G, Okay ako dyan. G. Ayun, G. sige tayo, sige. Ayan. Ako, dami na kagad plano, no? Pero, ayun, sige, sa pagwawakas, tig-isa-isa tayo, no? Invite natin ang mga kape-mates natin sa bagong season na paparating sa Kape at Kampay. Si Chabi muna, invite Ay, mo ano muna siya. yun? Invite mo mga kape-mates natin. Mga kape-mates, alam nyo na, may abangan yung bagong season at kasama na, kompleto na kami. Kasama ang ating bagong host, si Father Danichi. Ayun, sige. Father! Oh, Copy Mates, samahan nyo naman po kami. Samahan nyo, makipagkwentuhan naman po kayo. At ngayon, kasama na po ako. At kilalanin natin ang bawat isa. At syempre, kung meron kayong mga gustong pag-usapan, sabihin nyo lang po, no? Comment nyo po. At amin pong itong i-feature. Consider, oh. Yan. At syempre, no, mga kape-mates, tuloy ang buhay, no? Si Father Jeff, alam natin, nandito lang yan, no? So, siya yung fourth person, nandito lang yan sa palipaligid, no? Pero higit sa lahat, no, sa pagpapatuloy ng gawain ng ebanghelisasyon, nandito po ang Kape at Kampay. Samahan niyo po kami. Magiging mas masaya, mas engaging, at with matching... Ano to? Skincare reveal routine. no? Cool, Ayun. dudes. At syempre, looking forward po tayo sa bagong episodes na ating pagsasamahan para sa season number 7. So muli, para sa Kape at Kampay, no? Nagkakasama tayo. Sige, mag-thank you ka na. Mag-thank you ka na for season 6. Na tumagal na isang taon. Sige. Thank you, Season 6. Father, mag-thank you na rin sa mga episode. Finally, yun lang masasabi ko, finally. Sa wakas, Natapos din. may tamang may God's timing. Yan God's nga. timing. Tsaka huling-huli pa. Oo.
Talaga. Siya na talagang pinili. Oo. Pinadala ni Lord, no? Salamat. Yes. Father, sige, Welcome, Father. Oh, salamat, Father Kevin. Salamat, Tia B. Salamat. At kita-kita tayo muli at magsama-sama at magkulitan. Oh, yun. Kulit, mas masaya. Oo. Siyempre, dito sa inyong paboritong palatuntunan sa Balatan TV Maria, Kape at Kampay! Welcome, Father Danichi! Huwi! Don't break my heart. Para sa life na tama ang timpla, magkahalong saya at pananampalataya. At sa bawat kwento ng buhay, tayo na't magkape at kampay. Tayo na't magkape at kampay.